Dumating na naman tayo sa halalan na kung saan mamamayan at sambayanan ang magdidikta kung sino ang uupo at mamumuno. Bawat mamamayan ay mayroong pinipiling leader o mamumuno na kanilang iboboto. Kaya ating alamin kung ano nga bang mga katangian ang hinahanap ng mga mamamayan para sa kanilang mga leader na iboboto. Magandang gabi, ako nga pala si John Jason ng DCPE 2A mula sa Micro City, Balanga, Bataan. Atin ang alamin kung ano nga ba ang mga katangian na hinahanap ng mga tao para sa mga uupo. Magandang gabi, kasama ko ngayon si J-Lord. Matagal ka na bumuboto? First time voter sa Senado, tapos sa SK, sa lahat pala first time. Sa tingin mo, ano yung mga katangian na hinahanap mo para sa mga uupo? Yung pure intention sa society, sa lipunan natin, para if we want a progressive and innovative lugar, Pilipinas, barangay o kahit saan man, dapat we should always select yung pure yung intention dito sa hindi lang run for the position but also yung gusto talaga nilang yung advokasya nila, yung plataforma nila, yung gusto talaga nilang magkaroon ng pagbabago dito sa Pilipinas. Ano naman masasabi mo para sa qualification para sa paghabol? I would say we need to consider a lot of things before voting. Dahil yung qualification, ayan yung kumbaga credentials. Kapag meron sila nun, mas naniniwala ako, mas kaya nilang gampanan kung ano man ang hinahabol nila o tinatakbo nila sa gobyerno. Bakit mahalaga ba ang kwalifikasyon? Kasi aminin na natin sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, marami ang nakaluklok, marami ang humahabol, marami ang nagkaka-interest sa Senado. Ano nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas? Ibinababa ang kwalifikasyon para lang makahabol sila dahil sa mga kaalyado nila. Hindi pwede yung ganon dito sa Pilipinas. If we want the Philippines to be a progressive and innovative country, we should always select a good leader. Kung sino yung magiging halimbawa, magiging loyal, o may compassion, integridad sa ating bansa, yun dapat. Hindi yung kwalifikasyon na hindi naman talaga katanggap-tanggap. Masakit para sa akin dahil yung iba overqualified na, yung iba talagang may integridad, compassion, talagang makikita mo sa mga plataforma nila, sa mga sinasabi nila, na talagang sinseridad talaga, mararamdaman mo yung galing sa puso sa puso. Para kang nakipag-ugnayan, puso sa puso. Bakit yung iba nakakaupo dahil lang sa kababaan ng kwalifikasyon? Yun yung masasabi ko para sa kwalifikasyon sa Pilipinas. Hindi dapat ang Pilipinas ang nagbababa para makahabol sila sa Senado. Dapat ang Pilipinas ang nagtataas para mas tumaas din ang Pilipinas. Ano naman masasabi mo sa mga nagbo-vote buying pero binoboto pa rin nila yung mga gusto nilang maupo? It's good but probably it's too risky as well. Because dahil binili na yung karapatan natin, yung tinatawag na human rights, political rights, civil rights, at kung ano man ang pangunawa natin sa kung anong karapatan na yun. Bakit siya naging risky? Dahil nga binili na, kanila na yung karapatan na yun. Ngayon, ang mga bumoboto o mamboboto ay para magkakaroon ng pagbabanta dahil nagkaroon na ng kasulatan, kasunduan rather, sa kung ano mang napagkasunduan, gaya nga ng pagbili sa boto. Ngayon, ang mga mamboboto ay alam naman natin, aminin na natin na tulad ko, nanguha ako pero hindi ko binoto kung sino yung nakasulat man sa balota. Bakit? Dahil hindi lang naman sila mauupo sa maikling panahon. In the long run of their term o kung ano man, alam kong naman na mababawi nila yon through whatever way. But, kaya binoto ko pa rin kung sino yun kahit na alam kong risky. Dahil mas naniniwala ako na yun yung mas karapat dapat.
okay lang na iboto kung sino nakaboto doon, kung yun talaga yung gusto mo. Pero kung hindi yun ang gusto mo, meron kang pagkakataon para hindi tanggapin ang boto na yon, ang pera na yon, ang alok na yon, para masunod ang kagustuhan mo. Maraming salamat, Jillard, sa pagsagot at sa pagpayag sa interview ko. Maraming salamat. Isa lamang yan sa ilang milyong botante dito sa Pilipinas. Nalaman natin at narinig kung ano ang kanyang nais o komento para sa mga susunod na hahabol o uupo sa pwesto. Muli, John Jason from DCP 2A ng Micro City, Balanga, Bataan.